100% successful. Yan ang aking napag-alaman ng aking bisitahin ang mga bubuyog. Paano nangyari ito? Halina at samahan ninyo ako sa aking paglalakbay sa pagbisita sa mga colonies. Bago tayo magpatuloy ay huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-comment, mag-like at mag-share sa mga kapamilya at mga kaibigan. Pumunta kami sa Baguio nitong nakaraang holiday at nagpasyang bumisita sa mga bubuyog. Nagdala kami ng 10 colonies sa Malasiki, Pangasinan noong nakaraang August at napagpasyahan namin na bisitahin makalipas ang 4 na buwan para makita ang kalagayan ng mga bubuyog. 10 ang dinala doong colonies, 8 ang strong at 2 ang matured colony. Ibinalik ko ang 2 matured colony dahil duda ako kung mabubuhay ba doon ang 10 colonies. Maulan nang kami ay dumating. Wala akong bulaklak na nakita, kaya naisip kong baka hindi mag-survive ang 10 colonies doon sa lugar na yon. Kaya ibinalik kong pauwi ang 2 matured colony at iniwan ang 8 strong colonies. Pero laking tuwa ko nang kami ay bumalik doon. Buhay lahat ang 8 colonies na iniwan namin doon. Narito sila. Binuhat ko silang isa-isa. At sa pakiramdam ko ay mas mabigat sila kaysa noong dati. Alive na alive ang mga colonies at very active ang mga bubuyog. Good thing na lagi palang mainit sa lugar na ito at nagsisimula na rin ang pamumulaklak ng mangga. Magpapatuloy itong pamumulaklak hanggang February, kaya assured ang pagkain ng mga bubuyog hanggang sa buwang iyon. Ang mga colonies na ito ay nasa ilalim ng mga puno ng mangga. Sinadya namin ito para magkaroon ng natural pollinator. Sang-ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines, ay nadadagdagan ng 80% ang bunga ng mangga kapag na-pollinate ng mga bubuyog. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagdala kami ng mga bubuyog sa lugar na ito, para dumami ang bunga ng mga mangga. Ating nakita ang unang set ng mga bubuyog. 5 sila na naririto sa lugar na ito at ang iba ay nadoon sa banda roon. Ating puntahan at nang makita din natin ang kalagayan nila doon. Bukod sa mga mangga ay may iba pang puno at halaman na maaaring pagkunan ng pagkain ng mga bubuyog, kagaya ng niyog, mahogany, langka, dalongyan, alagaw, sipres, kawayan, mais, makahiya, sampalok, at iba pang mga halamang namumulaklak. Narito ang isa pang set ng mga colonies. 3 sila na naririto. At makikita natin na sila ay masisigla. Ang isang ito, kung titingnan ninyo, ay maraming bubuyog na nasa sa labas, malapit doon sa opening. Ang isang ito ay gayon din na aktibong-aktibo ang mga bubuyog na lumilipad doon sa malapit sa opening ng kanilang hive. Ano kaya ang dahilan ng 100% na survival rate ng mga bubuyog na ito? 4 ang aking tinitingnang mga dahilan kung bakit. Ang una ay ang klima. Lagi palang mainit sa lugar na ito, kaya conducive para mamulaklak ang mga halaman. Pangalawa ay ang reliable hive stand. Napansin ba ninyo na bakal ang stand na ito at merong lalagyan ng used oil doon sa puno para hindi maakyat ng mga insekto ang ibabaw ng hive stand. Pangatlo ay ang reliable cover. Kung inyong mapapansin ay plain sheet ang nasa top cover para siguradong hindi siya mababasa ng ulan ang loob ng box. At ang pang-4 ay ang iba't ibang mga puno at halaman na namumulaklak sa paligid. Kailangan ng mga bubuyog ng iba't ibang uri ng halaman na magbibigay ng iba't ibang uri ng bulaklak sa
bawat buwan upang hindi sila magutom sa buong taon. Ito ang nakita kong factors na makakatulong para magkaroon ng 100% survival rate ang ating mga colonies. Sang-ayon sa aking experience ay mahalaga ang reliable hive stand, kaya ako ay gumawa ng isang episode tungkol dito. Ang link ay nasa itaas, ganun din sa description box. Mayroon ka bang alam na paraan para maging matagumpay sa pag-aalaga ng bubuyog? Huwag mong kalimutang isulat sa comment box upang ating matulungan ang mga baguhan sa pag-aalaga ng bubuyog. Abangan ang susunod na episode. See you next time!